Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo'y naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Mga kapatid, tayo ay nasa ika-4 na araw ng ating Misa Novenario sa kapistahan ni San Juan Bautista. Alam po natin na si San Juan Bautista ang nagtuturo sa atin at nag-aakay sa atin patungo kay Jesus, ang mahal na poong Nazareno. Hilingin natin na katulad ni Juan Bautista, ang ating mga buhay ay manatiling tapat sa Diyos upang tayo mismo sa ating mabubuting halimbawa ay makapag-akay sa ating kapwa patungo sa Panginoon. Kaya bilang simula ng ating pagdiriwang, ating munang suriin ang ating mga nagawang pagkakasala at na may kababaang loob ay humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Panginoong Jesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naway kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan, marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, hindi pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ng kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay, para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya na may takot sa Diyos na maghandang loob. Siya na may takot sa Diyos na maghandang loob.
Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pari mga angkan ay pinagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag. Magsitayo na po ang lahat. Ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa'king aral, Ama ako'y mananaal. Sumainyo ang Panginoon. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Mabuti sa iyo, Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, tulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos, at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga pag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto.
sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli mga kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat. Parang inaantok na po tayo, no? Muli po magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli ating palakpakan at pasalamatan ang mahal na Poong Nazareno. Mga kapatid, kung merong isang salita na gusto kong baunin po ninyo sa araw na ito, sa ika-4 na araw po ng Misa Nobenaryo sa kapistahan ni San Juan Bautista, ito yung salitang kabanalan. Kabanalan. Lahat po tayo ay tinatawag patungo sa kabanalan, sapagkat ang mahal na Poong Nazareno ay ang tanda ng kabanalan. Si San Juan Bautista, nung siya ay dumating, ipinakita niya sa atin ang ating tawag nung tayo ay nabinyagan, ang tawag tungo sa kabanalan. Kaya sa araw na ito, magandang ating tandaan ang salitang kabanalan. Si Jesus ang kabanalan. Si Juan Bautista ang nagpapaalaala sa atin ng ating tawag na mamuhay ng may kabanalan. Tungo sa ating Panginoon para maipakita yung ating kabanalan. Minsan iniisip din natin ang kabanalan ay ang pagkakaroon ng maraming imahen sa ating mga tahanan o kaya sasakyan para maipakita yung ating kabanalan. Pero mga kapatid, kapag ating pong titignan ang ating ebanghelyo sa ngayon, pinapaalaala sa atin ni Jesus, ano ba yung ating pwedeng gawin para tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Sigurado po ako na inyong palaging naririnig ang ating ebanghelyo sa ngayon kapag Miyerkules ng Abo. Tuwing Ash Wednesday po, ito po yung ating ebanghelyo. Pero magandang paalaala rin po yan sa atin. Hindi ngayon Miyerkules ng Abo, pero ating muling narinig ang ebanghelyong ito. Bakit? Sapagkat ang tawag ng kabanalan ay hindi lamang kapag panahon ng Kwaresma. Kung hindi ang tawag ng kabanalan ay tawag sa atin ng Panginoon araw-araw. Yung araw-araw tayo ay mamuhay ng may kabanalan. At 3 bagay po ang pinakita ng ating ebanghelyo paano natin maipapakita ang kabanalan. Andiyan ang pagkakawang gawa o pagbibigay ng limos, andiyan ang panalangin, at pangatlo, andiyan ang pag-aayuno, almsgiving, prayer, and fasting. Yang po 3 bagay na yan, alam yaan ng mga Hudyo nung panahon ni Jesus. At yan ang tanda ng kabanalan para sa kanila. Pero sa ating pong ebanghelyo at mga pagbasa ngayon, pinapaalaala ni Jesus na ang kabanalan ay hindi lamang ano yung ating ginagawa. Kung hindi ang mas mahalaga kapag pag-uusapan ang kabanalan ay paano natin ginagawa ang mga bagay na ito. Tandaan po natin yan.
Ang kabanalan ay hindi lamang ano yung ating ginagawa, kung hindi paano natin ginagawa ang mga bagay na ito. 3 bagay po ang ating laging tatandaan kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Kasi po, yung pagbibigay ng limos ay mabuti. Yung ating pagdarasal ay mabuti. Yung ating pag-aayuno ay mabuti. Pero ang sabi ko nga, ang mas mahalaga, paano ginagawa ang mga mabubuting bagay na ito sa ating buhay. 3 bagay po yung ating laging tatandaan. Una, gawin ng may tuwa. Yan po yung unang paalaala sa atin. Gawin ang lahat ng kabutihan ng may tuwa. Yan po yung ating unang pagbasa. Ang sinasabi doon ni San Pablo sa mga taga-Korinto ay hindi lamang basta magbigay o kaya basta tumulong. Kung hindi magbigay, tumulong ng may tuwa, ng may galak sa ating mga puso. Kasi kapag walang tuwa, walang galak yung ating pagtulong at parang napipilitan lamang tayo sa ating mga ginagawang pagtulong sa ating kapwa, kahit gaanong kaganda ang bagay na yaan ay nababaliwala. Bakit? Kasi tayo ay napipilitan lamang at mararamdaman yaan mismo ng ating kapwa na tumatanggap mismo ng ating tulong o ng paglilingkod. Kasi kapag walang galak yung ating mga puso, yung ating pagbibigay, maaaring sapilitan lamang kasi wala doon mismo yung pag-ibig. Pero maganda rin po yung huling bahagi ng ating unang pagbasa. Ano ang sinasabi doon ni San Juan, ni San Pablo sa mga taga-Korinto? Na ang sabi niya, ang Panginoon, tayo ay binibiyayaan ng Panginoon para tayo mismo ay makatulong sa ating kapwa. No, magandang paalaala po yan sa atin. Sigurado lahat po tayo ay nandito sa Quiapo Church kasi meron tayong hinihingi mula sa Panginoon. At ang Panginoon hindi naman madamot sa ating mga hinihingi sa Kanya. Minsan nga, hindi natin hinihingi, pero binibigay ng Panginoon. Pero anong sinasabi doon ni San Pablo? Binibigyan tayo ng Panginoon ng mga biyaya para tayo ay makatulong din sa ating kapwa. Sa ating pong panahon ngayon, ating laging naririnig yung katagan na you deserve it. No? Palaging ating naririnig yan, you deserve it. Pero mga kapatid, tandaan natin, wala sino man sa atin ang karapat-dapat tumanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Kasi ang lahat ng ibinibigay ng Panginoon sa atin ng mga mabubuting bagay ay buhat sa Kanyang pag-ibig. At binibigay niya yan hindi ng sapilitan. Binibigay niya yan ng may tuwa, ng may galak sa Kanyang puso bilang tanda ng Kanyang pag-ibig sa atin. Yan po yung unang T. Gawin ang lahat ng may tuwa. Kasi kapag walang tuwa, yung ating pagbibigay, kapag walang tuwa, yung ating paglilingkod, kapag walang tuwa, yung ating pagtulong, ang lahat ng ating ginagawa ay nababaliwala. Yan po yung unang T. Gawin ang lahat ng mabuti ng may tuwa. Kasi ang Panginoon, binibigyan tayo ng lahat ng mabubuting bagay, hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kung hindi para tayo ay makatulong din sa ating kapwa. At binibigay niya iyon sa atin ng may tuwa, ng may galak sa kanyang puso bilang tanda ng kanyang pag-ibig. Unang T, tuwa. Pangalawa, tandaan po natin, gawin natin ang lahat ng mabubuting bagay ng tahimik. No? Yan po yung pangalawang T, ng tahimik. Yan po yung paulit-ulit na sinasabi sa ating ebanghelyo sa ngayon. Kapag ikaw ay maglilimos, kapag ikaw ay mananalangin, kapag ikaw ay mag-aayuno, gawin mo ang lahat ng bagay na ito ng tahimik. No, bakit? Kasi ang lahat ng ating ginagawa ay hindi para magpakitang tao lamang sa ating kapwa. Hindi para tayo ay magpasikat. Hindi para tayo ay maging bida. Hindi para tayo ay papurihan. Kaya nga, yan din ang sinasabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Kapag tayo ay biniyayaan ng Panginoon, tayo ay tumutulong sa ating kapwa,
at sa ating mga tinutulungan, ang kanilang nakikita ay hindi tayo, kung hindi ang Panginoon. Sa ating pong panahon ngayon, alam natin, andyan ang social media. Para bagang yung tukso sa atin, ipakita ang lahat, i-broadcast ang lahat. Pero mga kabatid, yan ang pangalawang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Gumawa ng mabuti ng tahimik. Ng tahimik. Kasi hindi natin ginagawa ang lahat ng bagay para lamang makita ng ating kapitbahay. Para tayo ay sumikat sa ibang tao. Para dumami yung ating mga followers. Hindi po yun. Ang lahat ng kabutihang ginagawa natin ay ginagawa natin ng tahimik para ang makita ng mga tao na ginagawa natin ng kabutihan ay walang iba kung hindi ang mahal na poong Nazareno, ang ating Panginoon. Pangalawang T, tandaan natin, gumawa ng mabuti ng tahimik. Hindi mo na kinakailangan pangalandakan pa sa iba. At huwag tayo masasaktan kapag hindi napansin yung ating ginagawang pagtulong sa ating kapwa. Kasi ang mahalaga, ang Panginoon mismo ang nakakakita ng lahat ng mga bagay na yaan. Pero pangatlo, mga kapatid at panghuli, gumawa ng mabuti ng may tiwala. Ng may tiwala sa Diyos. Alam po nyo, maganda lagi yung ending na sinasabi nung ating ebanghelyo sa ngayon. Sapagkat ang sinasabi diyan, gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. 3 beses po binanggit yun sa ating ebanghelyo. Gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Parang sinasabi po ng ating ebanghelyo, kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, huwag mong asahan na gagantihan ka ng iba. Huwag mong asahan na maa-acknowledge ka ng iyong pamilya o ng iyong kapwa. Kasi sa isang banda, ang pinakamahalaga ay yung nakikita ng Panginoon, ano man yung ating ginagawa ng lihim. Kaya nga ito po yung pangatlong hamon sa atin, gumawa ng mabuti ng may tiwala sa Panginoon. Kasi kapag tayo ay mayroong tiwala sa Panginoon, alam natin hindi man tayo maparangalan, hindi man tayo makilala ng ating kapwa, ang Panginoon ang bahala sa atin. At kapag ang Panginoon ang nagbigay ng biyaya sa atin, ito ay hindi lamang material na pagpapala. Ito ay pagpapala na mayroong kapayapaan at kagalakan sa ating mga kalooban. Alam po niyo, may isa akong nabasang kwento dati. Ewan ko kung narinig niyo na po ito. Sa Roma, sa Sistine Chapel, ay mayroong painting mismo sa pinakakisame ng Sistine Chapel. Ito po ay ginawa ni Michelangelo. Pero ayon sa kwento, nung natapos na raw si Michelangelo sa kanyang painting, kanyang pinapasok yung kanyang kaibigan para tignan yung ganda ng painting na kanyang ginawa. Yung kaibigan niya manghang-mangha. Ang sabi niya kay Michelangelo, napansin ko yung detalye ng iyong painting ay napakaganda. Yung mukha, punong-puno ng detalye. Yung mga damit, punong-puno ng detalye. Yung kulay, punong-puno ng detalye. Ang sabi niya kay Michelangelo, bakit napaka-detalyado ng iyong painting, samantalang kisame lamang yaan. Samantalang hindi naman niya napapansin ng mga tao kapag sila ay tumitingala. Si Michelangelo nangiti daw. At ano ang sabi ni Michelangelo? Hindi man nakikita at napapansin ng mga tao ang detalye sa aking ginawa. Alam ko ang Panginoon, kita niya ang bawat detalye ng aking ipinenta. Alam ko na ang Panginoon, kita niya ang bawat detalye ng lahat ng aking pininta. Mga kabatid, ang Diyos, nakikita niya ang lahat. Ang Panginoon, wala tayong maililihim sa Kanya. Kaya nga sa araw na ito, ang hamon sa atin, tularan si San Juan Bautista.
Sa San Juan Bautista, yung kanyang buhay ay naging tapat sa Panginoon. Yung kanyang buhay ay naging tahimik na saksi sa mabuting balita ni Jesus. Yung kanyang buhay ay puno ng tiwala, kaya kahit ang kanyang kamatayan ay kanyang niyakap para lamang maipakita yung kanyang tiwala sa Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Mga kapatid, araw-araw tayo ay inaanyayahan na mamuhay ng may kabanalan. Tandaan natin ang mahalaga ay hindi lamang anong kabanalan ang ating ginagawa. Ang mas mahalaga, paano natin ginagawa ang mga mabubuting bagay na iyon. 3 T ang ating laging tatandaan kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Una, gawin ng may tuwa. Sana hindi tayo napipilitan kapag tayo ay gumagawa ng mabuti araw-araw. Pangalawa, gawin ng tahimik. Hindi mo na kinakailangan pangalandakan pa sa buong mundo ang kabutihan na iyong ginagawa. Pero pangatlo at panghuli na pinakamahalaga, gawin ng may tiwala. Kasi ang pinakamahalaga, lahat ng ating ginagawa, napapansin, nakikita ng Panginoon na siyang magbibigay ng gantimpala sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, panatiliin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang simbahan, naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na manuan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga pari at mga relihiyoso, naway maging mga masigasig na tapagbahayag ng Ebanghelyo sa mapamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga lingkod, pangmamamayan at komunidad, naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan, at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga pamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga yumao, naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Ito'y aming hiling sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin niyo, O Diyos naming Ama, na kaya na naming alay sa iyo. Galing ko sa inyo mga biyaya na ito,
inyong gawin. Katawanan sa inyo, mga biyaya na ito, pinapayagala mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Marapat mo sila inyong gawin. Katawanan mo na iyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Manalangin kayo mga kapatid na ang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos ang biyaya na tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na sa San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y naging sanhi, bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag, na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nag-utos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya't kaysa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagwalang Panginoon, sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banalang mga kaloob na ito nang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, tinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, binigay sa mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kabutihang loob ng Diyos sa atin ay tanda ng Kanyang pagmamahal sa atin. Bilang Kanyang mga anak, ating ngayong awitin ang Ama namin.
Hinihiling namin kami iadya mo sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you ever. Pareon ng lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Gutom na si Mami. Announcement. Kadeboto na narito sa ating simbahan. At ganoon din naman po, magandang hapon o tanghali dun sa mga nanonood sa atin na ating mga kababayan all over the world. Ayan. Sa ikaapat po ng ating misang nobenaryo, sa karangalan po ng ating minamahal na patron ni San Juan Bautista, ay nais ko pong pasalamatan ang mga naging bahagi po ng ating pagdiriwang. Nais ko pong pasalamatan ang Barangay 307, Zone 30, sa pangunguna po ni Chairman Johnny de la Cruz at ang kanyang konseho at ang kanyang council. Maraming salamat po sa inyo. Nakagalak po ako ang makita kayo rito sa simbahan. Ganun din naman po ang ating mga ministries and organizations na bahagi po. Andyan po ang HDN Anpon at ang Barangay Anpon. Maraming salamat sa inyo po, ha? At sa ating choir, mga usherettes, collectors, lectors, commentators, ay maraming salamat. At higit po sa lahat, maraming salamat po sa inyong lahat at naging masigla ang ating pagdiriwang ng ikaapat na misang nobenaryo po. At ikinagagalak ko pong isang pribilehiyo rin na magpasalamat po sa ating naging presider, mass presider ang tagapanguno po, tagapanguna at ng ating banal na misa. Siya po ay nakasama ko po ng 7 taon sa San Carlos Seminary bilang mga tagahubog pong pare. At siya po ay naging parish priest na after that. Siya po ang parish priest ng Mirror of Justice, Mary Mirror of Justice Parish. Ito po ay nasa Taguig na ba ang address mo? Dating bahagi po ng Makati ito.
Ako naaalala ninyo yung konting Dating Makati ang address niya. Ngayon, nagtataka ako Taguig na ngayon siya, no? Taguig City. Ito po ay Comembo, Barangay Comembo sa Taguig City. At siya na rin po ang kakatalaga pa lamang po bilang Vicar Forain ng Vicariate of Our Lady of Guadalupe. Mga kapatid, mga kadeboto, pasalamatan po natin at palakpakan ng ating punong tagapagdiwang, Reverend Father Godwin Tatlonghari. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pagkikinabang ay ipatangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawan niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Gayun din po kayo nagpapasalamat po sa inyong pamayanan, sa pangunguna po ng inyong rektor at kura paroko si Father Jade sa pagkakataon na naibigay po sa akin para makapagdiwang sa isa sa mga misa nobenaryo po sa karangalan ng inyong patron si San Juan Bautista. Sana patuloy po nating ipanalangin ang bawat isa na matularan natin sa San Juan Bautista. Tapat na namumuhay ng may kabanalan. Asa kanya ang halimbawa ng tuwa, ng tahimik, at ng may tiwala sa Panginoon. Sana tulad ni San Juan Bautista, mamuhay tayo ng banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsayo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalainawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akitin kayong maglingkod sa Diyos at kapwa. Amen. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At pagpalaing kayo at inyong pamilya na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.